Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, meron pong magandang mungkahi po, mga kabida. Ito hong si Alvin and Tourism, kilalang vlogger po ito, mga kabida. At hindi lang po simpleng vlogger, kilalang Duterte vlogger po, na nakabase ho sa the Netherlands po, mga kabida. Yung kanya hong mungkahi, address po ito mga kabida, kay Senator Tito Soto, ang Senate President po, mga kabida. Since nangingialam na po ito, sa trabaho po ng mga maestrado dyan po sa Korte Suprema, at in fact, pinuna po niya itong decision po ng Korte Suprema, na sabi po niya mga kabida, nagkaroon daw ng misinterpretation po, mga kabida. At inakusahan pa niya itong Korte Suprema na inamyandahan po ang ating saligang batas, unconstitutionally. Mantakin nyo yan. Di ba? O since magaling po siya sa batas, sa constitutional law, why not mag-apply po siya bilang associate justice po, Malaki yung may tutulong po, ni Senator Tito Soto, mga kabida, dyan po sa Korte Suprema, kung magkaganon, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, itong post po ng news ngayon, okay? Ang sabi dito ni Alvin and Tourism, I strongly urge SP Soto to consider applying for a position as Associate Justice of the Supreme Court once a vacancy arises. Your legal expertise and distinctive grasp of constitutional law would be invaluable to the Supreme Court itself. Ayan. Ginawang katatawanan na po itong si Tito Soto po, mga kabida, dahil umasta kasi ito, parang legal expert Mantakin nyo inakusahan po niya itong Korte Suprema po, mga kabida, na inamyandahan po itong saligang batas, dahil dito sa naging desisyon po nila sa impeachment complaint, itong articles of impeachment po na inihain po ng House of Representatives, sa Senado, mga kabida, okay, bilang unconstitutional po, okay. Ang sabi po ni Tito Soto, nagkamali po kayo sa inyong interpretasyon. Inamyandahan po ninyo ang saligang batas unconstitutionally. Weird masyado mga kabida. Okay lang sana kung abogado. Wala hong problema po doon, na nakipag-argue po siya doon sa Korte Suprema. Kasi alam naman po natin, mga kabida, ang mga abogado po, may sarili pong mga interpretasyon, sa batas. Hindi ho talaga magkakapareho po ng interpretation of the law, ito hong mga abogado. Kaso lang po, ito hong si Tito Soto, wala hong alam sa batas, mga kabida, Hindi po abogado, hindi po nakapag-aral ng abogasiya, pero tila magaling po, magpuna sa mga may alam po sa batas, mga kabida, katulad na lang po dito ho sa mga maestrado. Okay? Di ba? Hindi ho maganda yung kanyang ginawa. Parang pambabastos po yun, mga kabida, sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang lumabas tuloy doon, na wala hong pag-iisip. Bobo, ito hong mga maestrado po, dahil mali yung kanilang interpretasyon. Okay? Tapos akusahan pa po ang mga maestrado na gumawa po ng unconstitutional act, mga kabida, dahil hindi lang po sumang-ayon yung decision po ng SC, sa articles of impeachment po, mga kabida, against Vice President Sara Duterte sa kagustuhan po ni Senate President Tito Soto. Kaya hindi ho niya matanggap yung decision po ng Korte Suprema, mga kabida. Okay? Kaya ang nangyari po, inulan po ng batikos, ito hong si Senator Tito Soto, mga kabida, dahil sa kanya ginawang pambabastos daw, mga kabida, sa Korte Suprema, Okay? So, why not, mag-apply po siya ng position dyan po sa Korte Suprema, okay, bilang Associate Justice. Kung gusto ho niyang yung kanya gusto, na decision po ay mangyari po, mga kabida. Diba? Wala naman pong ibang paraan po para ma-inject mo yung inyong kagustuhan
na desisyon dyan po sa SC, dapat pumasok ka dyan sa Korte Suprema, no, bilang Associate Justice. Ang kaso lang po, hindi ho ito papasa po, mga kabida. Dahil unang-una po, ang requirement para maging maestrado po ng SC, kailangan abogado ka, mga kabida. Okay? I don't know kung part doon ho sa kanilang requirement yung kailangan malawak yung experience mo, Okay? Bilang officer of the court, mga kabida. Itong si Soto, walang experience po ito, Okay, parang lang yan sa kanya. Mata-mata lang. Kung sa Bisaya pa yan, mga kabida, parang lang kung sa piano pa yan, wido-wido. Hindi sumusunod sa nota. Di ba? Kaya natatawa po ako dito sa ginawa po ni Senator Tito Soto. Parang umasta kasi ito, na eksperto ho sa batas. Parang legal luminary po, na pumuna. Okay, sa mga maestrado po natin, Honestly, hindi po ako naniniwala na nagkamali po ang SC sa kanilang desisyon, mga kabida. Mantakin nyo, 15 po yan. Okay, sabihin na lang po natin 13 kasi yung dalawa po ay anong tawag po dito? Nag-abstain. So ito hong 13, imposible po na nagkamali sila doon ho sa kanilang desisyon, In fact, doon ho sa 13 magistrates, mga kabida, o justices, isa po doon, appointee po, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Diba? So, anong ginawa po ng appointee po ni Pangulong Marcos? Nag-concur po siya doon ho sa decision po ng majority po, mga kabida. Sabi nga niya doon sa kanyang separate opinion, inabuso ng House of Representatives, mga kabida, yung kanilang kapangyarihan po, na mag-initiate po ng impeachment. Alright? Inabuso. So, kung mali po ang desisyon po ng SC, sana, yung appointee po ng Pangulo, tumutol na sana po doon. Diba? Hindi. Silang ayunan po niya yung opinion po ng majority po, ng mga maestrado dyan po sa Korte Suprema, mga kabida. Kasi po, nakita po nila yung blunder, yung mali sa ginawa po ng House of Representatives. Okay? Ang problema lang kasi dito sa atin, kung hindi ho makuha po ang kagustuhan po, mga kabida, kahit ano-ano na lang po ang iparatang po, mga kabida, Okay? Kung hindi po pumabor sa kanila yung desisyon po ng Korte Suprema, inaakusahan po ang Korte Suprema na bias, na pabor po kay Sara Duterte, dahil ho, ang mga maestrado dyan, majority appointee po, na nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung mga ganong mga aligasyon na wala naman pong basihan po, mga kabida. Okay? Kaya nga tinawag po silang Korte Suprema dahil sila po yung last resort po, mga kabida, pagdating ho sa interpretasyon po ng batas natin. At wala pong ibang ahensya po ng gobyerno, na binigyan po ng mandato ng ating saligang batas na mag-interpret, exclusive, na mag-interpret, kundi ito hong Korte Suprema, mga kabida. Kaya nga, paalala ko lang po, kay Senator Tito Soto, okay, na kahit po mali ang desisyon po ng Korte Suprema, mga kabida, okay, sa pag-interpret po ng batas, wala ho tayong magagawa dahil sila po ang binigyan po ng mandato, to interpret whether mali man po yun o tama, mga kabida. And that will be part of the law of the land. Okay? Magiging batas na po yan, Magiging jurisprudence na po yan. At yan na po yung susundin po, ng mga future cases po, mga kabida. Kumbaga sa kasabihan po, mga kabida, kung gusto mong sumang-ayon yung desisyon po ng Korte Suprema sa iyo, sa kagustuhan mo, wait until you become. Okay? Antayin mo na maging maestrado ka, maging parte ka ng Korte Suprema para doon ho sa isusulat mo, kabida,
ipapabor yung desisyon sa'yo. Okay? Pero hanggat hindi ka po kabilang doon ho sa Korte Suprema, tanggapin mo kung ano po ang magiging desisyon ng SC. Kasi ganun talaga, mga kabida, hindi po lahat ng bagay sa mundo ay makukuha mo. Kaya nga meron pong pros and cons eh. May negative, positive eh. 'Di ba? May tama at saka may mali. Dahil dalawa lang po yung pagpipilian po, mga kabida. Either tama ka o mali ako. Okay? Kung mali ako, dapat tanggapin ko. Ano? Kung tama ka, dapat tanggapin ko rin na tama ka, mga kabida. 'Di ba? Ganun lang po 'yon ang buhay. 'Di ba? So hindi ho lahat ng bagay na gusto po natin na makuha po natin. Hindi po ganun. Payo ko lang po kay Senator Tito Sotto, laki naman po ng aking respeto po sa inyo, sana respetuhin mo yung desisyon po ng SC. Kasi trabaho po nila yun eh. Mandato po nila yun na mag-interpret po ng saligang batas. Okay? Lahat ng mga question of laws, mga kabida, special law ba yan o constitution ba yan, ang SC po ang final arbiter and final interpreter ng ating batas, mga kabida. Okay? Sana magsilbing aral po ito kay Senator Tito Sotto, hindi porke nasa tugatog ka ng inyong posisyon bilang Senate President, magagawa mo na lahat, kaya mo nang pumuna ng mga tao na hindi mo kauri, okay? Kasi meron kasi siyang inakusa doon ho sa SC na judicial overreach daw yung ginawa po ng SC. Ano po yung ginawa mo? Yung ginawa mo na nanghimasok ka po doon ho sa mandato po ng SC. 'Di ba? Legislative overreach po 'yon. Kasi senador ka part ka ng legislative branch. Hindi mo dapat panghimasukan yung trabaho po ng judiciary. Pero ano ang ginawa mo? 'Di ba? Pinuna mo, inakusahan mo pa na inamyandahan ang saligang batas, unconstitutionally, 'Di ba? Tapos sinabihan mo pa yung Korte Suprema na misinterpret po nila yung batas, Sino ba kayo? Ano bang kredibilidad ni Tito Sotto na magsabi ng ganyan? Abogado ba siya? 'Di ba? Sasang-ayon po ako, hindi po ako pikibo kung abogado ito kung si Senator Tito Sotto. Kasi alam naman po natin, gaya ng sinabi ko po kanina, ang mga abogado po ay meron pong kanya-kanyang interpretasyon. Wala talagang mananalo ho sa kanila, mga kabida. Kaya merong judge, merong justices, kasi sila po yung magdidetermina kung sino po ang guilty, kung sino po ang inosente. Hindi po ang mga abogado. Kasi kung hahayaan po natin itong mga abogado, wala hong mananalo. Okay? Wala hong kasong mananalo, wala hong kasong matatalo. Kaya meron pong judge. Kagaya po ng Korte Suprema, di ba? Kaya meron pong Korte Suprema para to interpret the laws. Okay? Kung meron man pong conflict doon ho sa batas, ang mag-i-interpret dyan kung tama ba yung batas, kung sinusunod ba yung batas o hindi, ang Korte Suprema, mga kabida. Okay? Para po sa inyo opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.